What's up guys? Kamusta? Ito ang aking dalawang solar setup, isang 12 and isang 24. So kung may tanong ka ano daw pinagkaiba ng 12 volts sa 24 volts, panoorin mo itong video na to. First, kaya siya tinawag na 12 volts setup, syempre 12 volts and 24 volts sa 24 volts setup. Yun ang main difference. And ano yung advantage ng pag-upgrade into 24 volts? Syempre, tataas yung voltage. Anong mapapala mo kapag tumaas yung voltage? Mangangalahati yung ampere mo. Anong mapapala mo pag nangalahati yung ampere mo? Hindi mo kailangan ng sobrang kapal na kable. Anong mapapala mo kung hindi makapal ang kable? Mura ang kable. So isa yun sa mga advantage kapag nag 24 volts ka. And another difference is yung capacity ng SCC mo. Ito is yung capacity ng SCC is related siya sa ampere. So kunyari ito 12 volts, ang capacity niya is 10 ampere. Kung 12 volts ka, 10 ampere, 120 watts lang yung kaya ng panel na pwede mo ikabit dito. Pero pag na-upgrade ka into 24 volts, 10 ampere pa rin siya, magiging 240. So dodoble yung panel na pwede mong ikabit sa inyong SCC kapag nag-upgrade ka into 24 volts. Same sa SCC na to, 20 ampere ang capacity. So kung 12 volts, 240 lang siya. Pero kung in-upgrade mo siya to 24 volts, capacity niya na is 480. Mas malaki. Yun yung isang another advantage. So ano mapapala mo kung mataas ang voltage? Mas efficient po siya. Mas mura ka sa kable kasi yung 24 volts, mas konting dadaloy na kuryente dito. So lalaki yung capacity ng inyong SCC and yung mga breaker nyo hindi gaano mag-iinit kasi konti lang yung ampere na dumadaan. And higit sa lahat, kapag 24 volts ka, hindi mahihirapang humigop ng enerhiya ang inyong inverter mula sa battery. Kasi kapag yung inverter nyo is 12 volts, humigop ka ng 500, malaking amps ang kailangan ding dumaan sa inyong mga wires. Unlike pag 24, kalahati lang ng requirements mula sa 12. So paano siya computein? Tara dito. May ballpen ako. So assuming na magluluto ka ng rice cooker, yung rice cooker mo is 480 watts. Syempre, 480 ko para madaling computein. So kung 12 volts ka, pasensya sa sulat ko kasi sa 10 years kong trabaho wala kaming ginagamit na ballpen, so di na ako marunong magsulat. So 480 is i-divide natin sa 12. Patay. So 4, then 40. So 40 amps. Bali ang formula pala niyan is watts divide voltage equals amps. Kuha. Okay. So 40 amps yung dadaloy sa wire nyo kapag 12 volts at nag-rice cooker ka. Itong 40 amps na to is yun yung dadaan dito sa wire na to. Yan. May wire pa na inverter ng battery. 40 amps agad. Rice cooker pa lang ang gamit mo. Paano pag nag-ref ka pa, nag-aircon ka pa, nag-ventilador ka pa, nag-heater ka pa, mas malala. Kawawa. 40 amps oh, ang laki. Unlike pag nag-24 ka, 24 volts. Yan yung i-divide mo sa 480 na rice cooker. Pak. So 20 ampere ang dadaloy sa inyong inverter. Yung 20, yun din yung dadaloy dito. Parehas lang. Yan. So kung yung breaker nyo is 16 lang or 10 lang, magtitrip siya kasi masyado nang malaki yung current na dadaan. So 20, kailangan mas mataas yung rating ng breaker. Kung magra-rice cooker ka na 480 pataas. So kita nyo, kalahati yung ampere na nabawas kasi nag-upgrade ka. So yung breaker mo is hindi gaano kataas. Hindi siya gaano magti-trip kasi nga 20 lang siya bumaba yung ampere. And yung wires mo is hindi mo kailangan ng sobrang kapal. Usually yung makakapal na copper is mahal. So makakatipid ka kapag nag-24 ka. Next sa battery. Siyempre, pag 24 volts na battery, kapag 12 volts, 12 volts na battery. Pero pwede mo rin gamitin yung dalawang 12 mo
na nakaparallel lang, isi-series mo lang siya, magiging 24 na yung SCC. May separate video ko nun, check na lang. And parang ganito siya, ayun o. Naka-series connection lang yung dalawang 12 kaya siya naging 24. And ayun na siya, nag-harvest ng panel. Panel ko is dalawa din, dalawang naka-series kaya siya naging 24 volts and nag-harvest na. So ngayon, anong rason bakit nyo kailangan mag-upgrade into 24 volts? Yun is kung gagamit ka ng mga appliances na matakaw sa kuryente. Gaya ng rice cooker, oven toaster, air fryer, yung pangsangyup, tapos heater, lalo pinaka heater kasi 1.5 watts yun. Kung small setup ka lang, gusto nila mag TV, mag ventilador, mag ganyan, charge ng cellphone, maliit na mga fans, ganyan, charge lang ng enek-enek, okay yan 12 volts, cost efficient siya kasi madali makakuha ng parts na pang 12 volts. Madali lang din yung connection niya, simple lang din, plug and play. Hindi nyo kailangan mag-series parallel keme-keme. Kailangan din palang parallel para sa additional battery. Same sa panel, kailangan nyo mag-parallel kung additional battery. Pero hindi nyo kailangan mag-series kasi 12 na siya. Kung live po ka, meron ka nung malilit na battery na gaganyan, si-series mo yon para maging 12. Then that's another story na lang. Pero simple lang ang 12 volts. Mas simple siya kumpara sa 24 volts. So kung small setup lang talaga na TV, ventilador, charge ng cellphone, ilaw-ilaw, mga charge na kung ano-ano lang, na hindi angat ng, hindi kayo magre-rice cooker, hindi kayo mag-heater, hindi kayo mag-aircon, okay na ang 12 volts. Pero kung gagamit kayo ng mga appliances na matakaw sa kuryente, gaya ng mga rice cooker, oven toaster, air fryer, aircon, heater na 1000 plus yung 1000 watts, mas maganda lang mag-upgrade ko into 24 volts. And mas better kung meron kayong 48 na setup, mas maganda siya. Kasi imbes na for example 4 watts ay 4 amps yung dadaan sa 12 volts, 1 amps lang siya sa 48. So mas better kasi lumit ng sobra yung ampere na dadaan. So kung matakaw sa kuryente na yung appliances nyo, upgrade na kayo to 24 volts. Kasi kunyari ito 2000 watts. If you do the math, divide mo siya sa 24 volts, ang ampere na maximum na pwede nang dumaan dito is 80 or 83.3333 something. So 80 watts ay 80 amps yung dadaan dito, which is medyo masakit pa rin. I don't think meron akong sapat na breaker para kayanin yon. So di na ako nag-breaker. Di lang siya, diretso na lang siya. Pero hindi ko sasagutin to syempre kasi kukonsider mo pa rin yung capacity ng battery. So inverter ko is 2000 watts and yung battery ko is 1000 watts lang yung capacity. Lahat na yun. Then 50% pa kasi lead acid to. So yung 24 volts na 50 amps ay 50 amp hour, nasa 600 watts something lang siya. So 600 lang yung pwede kong gamitin sa inverter na to. And hindi pa ako umabot ng 600, let alone di pa nga ako nagwa 150. Pinakamalakas ko pala na nagamit dito is yung, mag-umpisa tayo sa mababa, charge ng cellphone, ilaw, clip fan, industrial fan, nag smart TV na rin kami, gumana. And ito palang pinakamalakas na nagamit ko dito, sinaksak ko siya dito. Pakita ko sa inyo. Ito, electric charger. Hindi lang kita sa camera pero 150 watts to. 150 amps yung 150 watts yung kinukonsumo nito pag nagcha-charge. And kaya pa rin, hindi pa siya ganun kaingay, saktong ungol lang. And kaya. Next time na talaga ako mag-rice cooker kapag nakabili ko ng additional battery. Ayoko na nga lang gamitin uli yung e-bike kasi medyo luma yun bago to. Baka mag-away lang sila. Ayun lang. So yun yung mga rason kung bakit mo kailangan mag-upgrade into 24 volts. Mas okay, mas efficient yung pag-transfer ng volts. Walang masyadong voltage drop kasi mataas yung volts. And then copper,
wires, makakatipid ka kasi mas konti yung dadaloy dyan. May iwasan mo ring uminit yung mga wires mo. Kunwari tumirik yung araw, tapos nakita mo, kinawakan mo yung kable mo, ay ang init, upgrade ka into 24 volts, mawawala yung init nyan. Di mo kailangan palitan yung mga connection kasi bumaba yung ampere na dadaan dito, mangalahati siya. Then efficient, okay, mas okay yung 24 volts. Ano pa ba yung mga advantage? Magiging problema mo lang is mahirapan kang humanap ng parts, tsaka kailangan mo mag step down module sa mga ibang gamit mo. Kunwari gagamit ka pa rin ng 12 volts bulb man yan or ano, kailangan mo ng mga step down para maging compatible. Lalo yung mga bombilya na 12 volts lang, hindi na siya pwede sa 24 volts. Pwede mong i-series yung dalawang 12 volts na bombilya, pwede na siya dito, or gamit ka ng step down module gaya ng umiilaw na kulay pula dito sa loob. Hindi siya kita sa camera. Teka lang, buksan ko. Ayun o. Ayun o. May nakatagong step down sa loob niyan, kaya umiilaw siyang kulay pula. Hindi siya nasusunog And higit sa lahat, eto 12 volts lang din to. Dumaan lang din dun sa step down, kaya gumagana. So hindi mo siya pwedeng i-direkta kung 12 volts. Ay kung 24 volts ka, hindi mo siya pwedeng i-direkta. Kailangan mo mag step down or i-series yung dalawa kasi 12 volts to. So marami kang adjustment na pwedeng kailangan mong gawin kapag nag-upgrade ka into 24 volts. Hindi lang siya basta upgrade. Ayun lang. Kung meron akong nakalimutan, comment nyo lang na alam nyo na advantage ng 24 volts. Comment na lang kayo and subscribe. Salamat!